Speaker Boji, ito pong usapin po ng budget ngayon, meron ho ba kayong timetable dito? Kasi nga na naman baka po magmadalian na naman po tayo kapag ba yung BICAM na yan, lumabas na yung report, bibigyan nyo ba ng panahon ang mga miyembro na, kasi usually po nakaugalian dyan sa Kamara, as we all know, Speaker, di ba na yung BICAM mangyayari today. Okay, tanghali. Kinahapunan, yung kaagad ang isasalang doon sa plenary para i-ratify. Ang reklamo usually po dyan ng mga nasa totoong oposisyon, paano namin pagboto-botohan ito? Ngayon ko lang natanggap itong BICAM report. Ano po ang inyong panuntunan ngayon para masiguro na walang sino mang congressman na magsasabi na hindi ka binigyan ng pagkakataon na basahin ang BICAM report bago ka mag-ratify? Kung masusundan ninyo kung anong mga naging proseso dito mga nakaraan ng linggo at kung paano namin hinimay-himay at binigyan lahat ng pagkakataon na mabasa yung budget proposal for next year, ganun pa rin proseso ang aming susundin. Hindi kami nagmamadali, binibigyan namin ng sapat na panahon para ang lahat ng mga miyembro natin ay may pagkakataon mabasa itong mga galing sa BICAM report. So ganun pa rin ang ating mga magiging sistema, Ted, para to make sure na ang lahat ay makita at mabusisi nila kung ano ang naging report o resulta na galing sa BICAM. So meaning Speaker, iba na ngayon kailan ba, di ba babalik kayo November 10 and then pagkatapos noon Christmas break na po, di po ba? Parang gano'n. Opo, okay, sige. So, kasi po, again so ngayon po mag-iiba na. Pag nag-BICAM ngayon o natapos na yung BICAM report, hindi agad-agad on that same day, ira-ratify ito. Bibigyan nyo po ng panahon ang mga miyembro na mabasa, masuri yung pong budget nang sa gayon, masiguro na wala pong nangyaring anumang insertion o provision ng budget na makapagbibigay na naman po ng duda sa mga kababayan natin. Saka, Ted, bago pa lang lumabas yung BICAM, yung kanilang report, kung naka-live stream naman tayo, makikita na nila kagad kung ano yung mga nagalaw o naidagdag, kung ano man ang nangyari doon. Kaya doon pala, makikita natin, may transparent na kagad. Okay. At kaya naman kami, gustong-gusto namin talagang maging maganda, maayos at makita ng ating mga kababayan kung paano ang naging proseso doon sa BICAM na yon, para lang masiguro natin na talagang maganda yung ating pinopropose na budget for next year. Opo, kasi tandaan natin, Speaker, na yung insertion hindi lang sa usapin ng budget, ng pondo ng pera may insertion din na provision kasi ang budget ay isang batas, Republic Act yan. Kasi itong 2025 budget may insertion doon na provision na pwede po pakialaman ng Finance Department yung pondo ng PhilHealth tsaka PDIC. Yun ang pinagbasihan Isiningit yung provision. So yung smuggling, kumbaga, yung insertion na nangyari, hindi lang sa usapin ng pagpopondo sa flood control, kung hindi, pati yung provision na nagbibigay umano pahintulot sa Finance Department na gahasain ang pondo ng PhilHealth. Yun po yun. Ito po sa amin nga na kung maaari po, talagang bigyan na pagkakataon na mapag-aralan ng bawat isa yung mga provision kasi baka nga din po maisingit na hindi man napag-usapan pero nagsingit. Alam nyo na, ibig ko sabihin, Speaker. Opo. Ted, ganito, no? Siyempre, kailangan mapag-usapan ito at ma-address ng Senate during the BICAM deliberation. Dapat mapag-usapan na yan. Kasi alam naman po nila kung ano yung dapat tingnan at para sa ganon, talagang maging hindi na mangyari mga nangyari pa dati. Alam mo ba, ibig sabihin, kaya naman, of course, i-discuss yan at i-address ng Senate during the BICAM. Yung nga po, salamat na marami kasi po ngayon. Hindi ako miyembro kasi ng BICAM, yung chair ng APRO. Pero, siyempre, maganda niya ma-live stream para makita mabuti ng ating mga kababayan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!